Kabanata 481. Alam na alam ni Lilibet kung gaano siya kahalaga sa ngayon. Tiyak na nakuha niya ang alok na ito dahil tinanggihan ito ng mga nangungunang killer. Kung matagumpay niyang makumplito ang misyon na ito, tiyak na tataas ang kanyang ranggo. Sa panahong ito, nakatapos na si Lilibet ng ilang misyon. Siya ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagiging isang kilalang mamamatay tao. Papalapit siya sa taas. Tungkol naman sa bayad, wala siyang pakialam dahil ibinigay na sa kanya ni Mark ang lahat ng pag-aari ng pamilya Allen. Siya ay maituturing na isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan ngayon. Ang $100 milyong ay sa totoo lang ay wala sa kanya. Ang nakapukaw sa kanyang interes ay ang antas ng kahirapan ng misyong ito. Kung ito ay nagkakahalaga ng $100 milyong at kahit ang mga nangungunang mamamatay ay hindi nang ahas na tanggapin ito, naisip na ni Lilibet kung gaano kaimposible ang misyon. Medyo natuwa si Lilibet sa isiping iyon. Sino te? Ulit ni Lilibet. Kukuha ka ba o hindi? Walang pakialam na tanong ng boses sa telepono. Tell me who my target will be. You know my condition. I won't kill women, good people. Nag-alinlangan si Lilibet. Alam niya ang hindi nakasulat na mga patakaran sa mga pumatay. Sa sandaling tinanggap niya ang misyon, kailangan niyang tapusin ito kahit na magbuwis ito ng kanyang buhay. Oo, alam ng organisasyon ang mga kondisyon mo. Tinira ng taong ito ang isang pamilya, alam mo ba? Sa tingin mo, gagawin iyon ng isang mabuting tao. Sabi ng boses. Nasira ang isang pamilya. Kumunat ang noo ni Lilibet. Tama. So gusto mo kunin o hindi? May bahid ng pagkainip. Aling pamilya ang sinira ng taong ito? Tanong ni Lilibet. Kailangan niyang maging maingat. Ang pamilya Allen. Minsan ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan sa bansa, sagot ng boses. What? You want me to kill? Nanlamig ang mga mata ni Lilibet. Kilala mo ba ang taong ito? Sabihin mo sa akin kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Malamig na sabi ni Lilibet. Hindi lang niya kilala ang taong ito, kasama pa niya itong lumaki. Per first kiss, her first. Ibinigay na niya ang lahat sa kanya. Ngayon, may gumagastos talaga ng $100 milyong para patayin siya. May gustong pumatay kay Mark. Sino kaya ito? Itim na rosas. Hindi, tiyak na hindi. Hindi ito Black Rose. Si Black Rose ay isang mahusay na pumatay sa kanyang sarili. Bakit siya gagastos ng pera para patayin si Mark? Sino pa kaya yon? At $100 milyong. Higit pa riyan ang halaga ng kanyang asawa. Malalaman ng sino mang mamamatay tao na hindi madaling pumatay ng isang taong pumuksa sa pamilya Allen. Hindi nakapagtataka na walang yumako sa misyon na ito. I have to remind you of the rules of the organization here. We will not reveal any information about the client to anyone. So Blood Leopard, do you want to take on the mission? Tanong ulit ng boses. Sino pa ba ang gusto nito? Frustrated na tanong ni Lilibet. Alam na alam niya ang mga mahigpit na alituntunin sa organisasyon. Hanggat sila ay mga kliyente, paprotektahan ng organisasyon ang kanilang impormasyon. Hindi sila magbubunyag ng anuman-anuman ang mangyari. Well, mayroong Nighthawk, ika-16 na ranggo, si Sirius, ika-20 na ranggo. Mukhang marami na ang handang gawin ang misyon na ito. Tanong ni Lilibet. Ang kanyang ekspresyon ay may bisyo. Tama. Ito ay isang $100 milyong na misyon. Ang presyong ito ay hindi pa sapat para makuha ang nangungunang 10 mamamatay kaya hindi natin ito ipapaalam sa kanila. Marami sa mga nasa mababang ranggo ang umaasa na kunin ito. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay medyo maingat. Kung tutuusin, ang pamilya Allen ay nireranggo bilang isa sa nangungunang 50 pamilya sa mundo. Naiisip mo ba ang kapangyarihan ng taong nagawang sirain ang gayong pamilya? Ang taong nasa kabilang dulo ng telepono ay nagpaliwanag. So tatanggapin mo ba ang misyon na ito, Blood Leopard? Nagdesisyon si Lilibet, tatanggapin ko. Alright then. However, I'll have to remind you once more. Kung hindi incapacitated ang taong ito at buhay ka pa, magtatapos ka agad ang career mo bilang isang killer, paalala ng malamig na boses sa kanya sa telepono. Alam ni Lilibet kung ano ang ibig sabihin ng taong nasa telepono.
Pinaalalahanan siya ng organisasyon na huwag mag-iwan ng anumang pagkakataon para mabuhay ang target. Talagang hindi nila papayagang mangyari ang ganoong bagay. Naintindihan niya ito nang sumali siya sa organisasyon. Nagdadalawang isip ka, no? Sigurado ka bang ikaw ang may balak dito? Pagalit ang boses. No, that's not it. I'm definitely taking this mission, mariing sagot ni Lilibeth. Tandaan mo, kapag nalaman namin na sinadya mong palayain ang target, hindi lang matatapos ang career mo bilang isang killer, kundi ikaw din ang hahabulin. Isa itong malaking paglabag sa mga patakaran ng organisasyon. Ang kahihinatnan nito ay kay takot-takot. Naiintindihan mo ba? Muling paalala ng boses sa kanya. Alam ko. Kukunin ko ang misyon, sabi ni Lilibeth. Okay, I'll send you the details soon, sabi ng boses, handang ibaba ang tawag. Hold on, biglang boses ni Lilibeth. May iba pa ba? This person isn't. Never mind, natahimik si Lilibeth. Talaga bang masamang tao ang kanyang asawa? Hindi niya akalain. Pagkatapos ng lahat, sinira lang ni Mark ang pamilya Allen para sa kanya. Nang matapos ang tawag, wala pang isang minuto ay nakatanggap si Lilibeth ng mensahe. Tinapot niya ito at sinalubong ang impormasyon ni Mark. Hinigpitin niya ang hawak sa phone niya. Sino ang taong ito na gustong pumatay sa kanyang asawa? Baka si Brian. Hindi niya akalain. Kung gayon sino pa kaya ito? Nawala sa isip si Lilibeth. Hindi siya makagawa ng anumang conclusion kahit na pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip. Gayunpaman, sigurado siyang hindi alam ng taong ito kung sino talaga si Mark. Kung hindi, walang sino man sa mundo ang maglalakas loob na gawin ang misyon na ito. Maliban na lang siguro kay Black Rose na may sama ng loob sa kanya. Nasaan na kaya si Mark? Napaisip si Lilibeth. Oh hubby, what did you do now? This is such a mess, bulong ni Lilibeth sa sarili. Naisip niya na malamang nasa villa ni Leona si Mark ngayon. Siya ay nanatili doon noon kaya alam niya kung paano makarating doon. At kaya, nagmaneho si Lilibeth patungo sa villa. Si Mark mismo ay hindi alam na may gumastos ng 100 milyon para lang patayin siya. Tatawa sana siya. Nagkakahalaga ba siya ng 100 milyon? Ito ay masyadong mura. Sa oras na ito, katatapos lang ng pagsasanay ni na Mark at Leona. Naligo siya habang nagluluto si Leona sa kusina. Pakiramdam niya ay napakaraming bagay ang nagbago sa panahong ito. Hindi bababasa, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay tiyak na bumuti. Gayunpaman, naisip ni Mark na kakaiba kung paano hindi pa siya nakagalaw ni Black Rose. Ano ang nangyayari? Sumuko na ba si Black Rose sa pagpatay sa kanya? Nagtataka si Mark. Hindi niya akalain na ganoon pala. Pagkatapos niyang maligo ay pumunta siya sa kusina para hanapin si Leona. Tita Logan, bakit hindi pa nagpapakita si Black Rose? Tanong ni Mark. Ang ganda ni Leona ngayon. Ang casual na damit na suot niya ay hindi maitago ang kanyang magandang figure. Ganun pa man, hindi siya tinitigan ni Mark ng matagal dahil natatakot siyang hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Nakakahiya naman kung mahuli siya ni Leona na nakatitig. I don't know, Marky. But you don't have to worry. Hanggat nandito ako, hindi kanya magagawang saktan, malumanay na sabi ni Leona. Siya ay nag-iisip tungkol sa parehong bagay pati na rin. Nagplano ba ang Black Rose ng pagpatay sa lalong madaling panahon? Nakahinga naman ng maluwag si Mark nang marinig ang pagtiyak ni Leona. Sige, Marky. Go and set the table. Malapit nang maging handa ang hapunan, nakangiting sabi ni Leona. Nang matano ni Mark ang umuusok na tadyang, hindi niya napigilan ang sarili na kunin ang isa at ipasok ito sa kanyang bibig. Mag-ingat ka, mainit, babala ni Leona. Auntie Logan, ang sarap talaga, natatawang sabi ni Mark. Basta gusto mo sila, ipagluluto kita kahit anong oras. Napatras si Leona. Kung payag si Mark, ipagluluto pa niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang papalis na si Mark, naramdaman niyang may iba pang sasabihin si Leona at nagtanong, Tita Logan, anong problema? May nakalimutan ako, mamantong hininga si Leona. Masyado na siyang nasanay sa nakagawian nitong mga nakaraang araw. Siya ay nagsasanay kasama si Mark at nagluluto para sa kanya araw-araw. Gayunpaman, may nakalimutan siyang mahalagang bagay. Ano ito? Tanong ni Mark. Kakasal lang ngayon ng kaklase ko.
A-attend daw ako ng kasal. I can't believe nakalimutan ko na yon, mahinang boses na sabi ni Leona. Natanggap niya ang imbitasyon noong nakaraang araw at nangakong dadalo siya. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsasanay kay Mark ngayon, siya ay labis na nasiyahan sa pagpapabuti ni Mark na tuluyan niyang nakalimutan ang tungkol sa kasal. Gusto niyang gumawa ng masarap na ipapagamot kay Mark. Kaya, nakalimutan niya ang tungkol sa bagay na ito. Bakit hindi ka pumunta ngayon? Iminungkahi ni Mark. Marky, magagalit ka ba sa akin kung gagawin ko iyon? Mahinang tanong ni Leona. Nakonsensya siya. Why would I? Auntie Logan, gusto mo bang samahan kita? Tanong niya. If you're willing to, I would like that. But it's okay if you don't. I'll just stay here with you, umiling si Leona. Ang kanyang kaklase ay tiyak na hindi kasing halaga ni Mark. Kailangan niyang manatili sa kanya. Hindi ako tatutol, sabi ni Mark. Salamat. Kung gayon, itigil na natin ang pagluluto at pumunta na tayo sa handaan, sabi ni Leona habang kinakalas ang kanyang apron. Si Mark ay nanabik na tumingin sa mga pagkaing inihanda niya. Paano magiging kasing sarap ng luto ni Leona ang pagkain sa handaan? Nagnakaw siya ng isa pang pinausukang tadyang at kinain ito. Napangiti si Leona habang pinagmamasdan itong nasasarapan sa mga niluto niya. Kabanata 482. Auntie Logan, you look beautiful, sabi ni Mark habang hinahangaan siya. Nagpalit si Leona sa isang perpektong fitted na gown para sa kasal. She looked unbelievably gorgeous. Salamat, malumanay na sagot ni Leona habang lumalapit kay Mark para tulungan siya sa kanyang korbata. Matagal ng pasadyang ginawa ni Leona ang suit na ito para sa kanya at bagay ito. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makita siya dito ng ganoon kaga. Dahil sa kahihiyan, nagsimulang mautal si Mark, Tita Logan. Natuwa si Leona doon. Masyado siyang kaibig-ibig. Maya-maya, natapos na niya ang pagkakatali at binitawan niya iyon. Nakahinga ng maluwag si Mark nang gawin niya iyon. Ayaw niyang malihis ang kanyang mga iniisip para sa sarili niyang pagpapakasaya. Masyado niyang iginagalang si Leona para gawin iyon. Si Leona ay perpekto. Flawless ang balat niya. Walang bakas ng kulubot kahit sa gilid ng mga mata niya. Ang light makeup na inilagay niya ay lalong nagpaganda sa kanyang maseselang katangian. Si Mark ay natulala sa kanyang ganap na kagandahan. She's as pretty as Lilibeth, naisip niya. Buti na lang at natauhan na siya bago pa namalayan ni Leona. Masyadong nakakahiya para mahuli ni Leona ang kanyang ekspresyon. Let's go, Marky, sabi niya. Si Mark ay nakipagsapalaran kasama si Leona ng masunurin. Pagkasakay nila sa sasakyan ay dumiretso sila sa kasal ng kaklase ni Leona. Sa sandaling huminto ang kanilang sasakyan mula sa driveway, dumating si Lilibeth. Iyan ba ang sasakyan ni Leona? Pagtataka niya nang makita niyang may papalabas na sasakyan mula sa villa. Isinama ba ni Leona si Mark? Nagpa siya si Lilibeth na sundan sila sa kalaunan mula sa malayo. Gusto lang niyang gawin ito para makita kung sinusundan sila ni Black Rose. Gayunpaman, nagulat si Lilibeth nang makitang walang mga kaina-hinalang sasakyan na sumusunod sa kanila sa lahat ng paraan. Ano ang nangyayari sa Black Rose? Hindi iyon naging hadlang para tumingin siya sa paligid. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang napakagarang hotel. Pumasok sa parking lot ang sasakyan ni Leona, pero hindi makapasok ang sasakyan ni Lilibeth. Hello, may invitation card ka. Hinarang siya ng 4 na gwardya sa pasukan. Nakikita ni Lilibeth na kaya ng mga taong ito na makipaglaban. Sino ang ikakasal? Tanong ni Lilibeth. Miss Yarbrough? Sagot ng isa sa kanila. Medyo nagulat si Lilibeth sa narinig. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Yarbrough. Gayunpaman, dahil si Miss Yarbrough ay nakapagrente ng ganoong kalaking hotel, tiyak na hindi siya isang regular na Jane. Kung wala kang invitation card, natatakot akong manatili ka sa ibang lugar sa susunod na 2 araw, paalala ng lalaki sa kanya. Bagamat hindi mula sa 4 greatest household si Miss Yarbrough, isa rin siyang kilalang figure. Tamang-tama para sa kanya na mag-book ng pinakamarangyang hotel sa Central City para sa kanyang kasal. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang pigilan ang anumang uri ng hindi gustong panliligalig na magagawa niya sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Kaya lang, tumingin si Lilibeth sa loob at nakita si Mark.
Nakaayos na siya at papalabas na ng sasakyan kasama si Leona na nakagown. Parehong walang kapintasan ang pananamit. Dahil wala siyang invitation card, hindi siya nakapasok. Gayunpaman, bilang isang sinanay na assassin, hindi magiging mahirap para kay Lilibet na pumasok sa ibang paraan. Nagmaneho si Lilibet palayo sa pasukan. Pagkatapos niyang makahanap ng lugar para iparada ang kanyang sasakyan, bumaba siya ng kotse na nakasuot ng cap at isang pares na maong gaya ng nakasanayan. Nag-scan siya sa paligid ng hotel saglit at nakakita ng butas. Dali-dali siyang pumasok. Pagkatapos maging isang assassin, madali para sa kanya na gawin ang mga bagay na ito ngayon. Minsan ay nakapasok na siya sa hotel. Napansin niya na lahat ng mga babaeng naruroon ay maganda ang pananamit, nagpapakita ng kanilang mga figure. Hindi man lang nakabihis si Lilibet. Well, hindi naman siya nandito para dumalo sa kasal. Kahit na nakakapat casual na damit lang siya ay nakakaakit pa rin ng atensyon ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi siya mapakali na hindi sila sumulyap. Gusto niyang mahanap si Mark sa lalong madaling panahon at patayin siya. Kanina pa nakatingin ang mga lalaki kay Leona. Gayunpaman, sa sandaling nagpakita si Lilibet, inilipat nila ang kanilang mga tingin sa isang casual na bihis na babae. Dahil dito, naiinggit ang ibang mga babae na naruroon. Marami sa kanila ang nakatingin din kay Lilibet. Waitress ka ba? Inisyon siya ng isang babae. She looked to be from the upper social class and was unhappy because her man had been staring at Lilibet. Kumunat ang noo ni Lilibet dahil doon. Tingi ka ba? May tanong lang ako sa'yo. Kasal ito ni Miss Yarbrough at hindi ka man lang nakabihis ng maayos para sa okasyon. Anong ginagawa mo dito? Sumilip ka ba para makakuha ng libreng pagkain? Ang babaeng nagngangalang Allison, mabangis na inakusahan. Hindi komportable ang tingin ni Lilibet sa kanya. Security, security. May sumisingit, tigaw ni Allison. Maraming tao ang nagsimulang tumingin sa kanilang direksyon. Naging masama ang tingin ni Lilibet nang mapansin niya ang hindi gustong atensyon na inaakit ng babaeng ito. Wala man lang siyang nagawa para magalit ang babae. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Galit ka ba? Isa ka lang sa lower class na sumilip, how dare you get angry? Tinawanan siya ni Allison. Ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ng mga sosyalista. Ang mga dumalo sa kasalang ito ay pawang mula sa upper class society. Isang kahihiyan ng hitsura ng gayong casual na suot na babae. Ito ay walang galang. Hindi nila ito matitiis. Natahimik si Lilibet ng ilang segundo. Sa pagkakataong iyon, maraming tao ang nakatutok sa kanila dahil sa pagsigaw ng babaeng ito. Nagsimulang lumapit sa kanila ang ilang security guard. Gayunpaman, alam niya na ang mga security guard na ito ay talagang walang kapantay para sa kanya. Wala sa plano ni Lilibet na magdulot ng eksena. Dahil pumunta si Mark dito para dumalo sa kasal, malamang kilala niya ang host. Hindi siya manggugulo sa kasal ng kaibigan ni Mark. Ilalagay siya nito sa kahihiyan. Ayaw talaga ni Lilibet na gawin iyon. May invitation card ka ba? Maya-maya ay may dumating na security guard at nagtanong. Tingnan mo lang siya, paano siya naging kaibigan ni Miss Yarbrough. Tiyak na nakalusot siya rito ng walang kasama, napakawalan Gia. At para manamit ng ganoon sa isang engranding event. How idiotic, tinggal ni Allison. Maliban sa mga waitress, lahat ng babaeng naruroon ay nakagown. Si Lilibet ay nakakasilaw doon. Nagpatuloy ang tingin ng mga nanunood kay Lilibet. Miss, may invitation card ka ba? Malamig na ulit ng security guard, ayoko, pag-amin ni Lilibet. Walang silbi ang pagsisinungaling sa puntong ito. Kung gayon mangyaring umalis sa venue. Nagsimulang lumapit sa kanya ang mga security guard. Hinahanap pa rin ni Lilibet si Mark. Gayunpaman, napakaraming tao dito kaya hindi niya ito mahanap. Medyo nadismaya siya. Matagal na sana siyang lumaban dito kung wala si Mark dito. Hindi sana siya nanahimik hanggang sa sandaling iyon. Siya ay nag-improve ng husto mula nang maging isang assassin. Ang mga security guard na ito ay hindi tugma kay Lilibet. I knew it. She really is shameless. Hoy! This is Miss Yarbrough's wedding, how dare you barge in like this? Panunuya ni Allison. Tinaman ng tingin ni Lilibet si Allison. How dare you look at me like this? You're shameless. Kung hindi pa kita na-expose, magnanakaw ka rin ba sa amin? Napakunot noo si Allison.
Kumunat ang noo ni Lilibet sa paratang niya. Ang iba sa paligid niya ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanya, nagtuturo at nagbubulungan. Nagkaroon ng kahulugan. Ano ang pinaplano niyang gawin? Ang mga taong naruroon ay mayaman o marangal kaya sa totoo lang ay hindi nila maiugnay ang kanilang mga sarili sa isang hindi kilalang tao. Paano kung may ninakaw siya sa kanila? Paano nakapasok ang ganoong tao? Ano ang ginagawa ng seguridad? Paano papayag ang hotel mo na mangyari ito? Taway ni Allison. We apologize, magalang na sabi ng isa sa mga security guard. Well, ano pang hinihintay mo? Tipin mo siya, ilayo mo siya sa paningin ko. Tigaw ni Allison, naiinip siya. Nahuli niyang nakatitig pa rin kay Lilibet ang asawa. Ano nga ba ang maganda sa tanggang babaeng ito maliban sa may magandang figure? Galit na galit si Allison. Yes, ma'am, nagmamadaling sagot ng isang guard. Pakiusap, lumabas ka. Ang isa sa mga security guard ay nagpatuloy sa pag-utos kay Lilibet habang ang iba ay nagsimulang magkukumpulan sa kanya. Hindi na nagabalang tumayo si Lilibet para sa sarili. Kalimutan mo na lang, kaya niyang hintayin si Mark sa labas. Hindi naman talaga inisip ni Lilibet na malaking bagay ang ganitong paraan. Habang pinapalabas siya ng ilang security guard, nakangisi si Allison habang nanunood. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang lalaki ang tumawag, sandali. Kabanata 483. Ito ay isang eleganteng boses. Natigilan si Lilibet na lumingon at sinalubong siya ng isang gwapong lalaki na nakasot na may hawak na isang baso ng red wine. Takasamaang palad, hindi gaanong naramdaman ni Lilibet ang gayong lalaki. Gayunpaman, nang marinig ng iba ang kanyang boses, hindi nila namamalayan na tumabi para makadaan siya. Hindi sila nang ahas na hamarang sa kanyang paraan. Maging si Allison, na kinukutya lang si Lilibet, ay hindi naglakas loob na magsalita. Tiyang Master Evans po. May mahinang bulalas. Nanginginig ang mga security guard ng hotel. Ito ang young master ng pamilya Evans mula sa 4 greatest households. Kaibigan ko siya, deklara ng lalaki habang naglalakad. Isang matamis na ngiti ang isinalubong niya kay Lilibet. Ay, nako. Pasensya na, young Master Evan. Hindi namin alam, agad na paghingi ng paumanhin ng mga security guard. Agad naman silang napatras kay Lilibet. Ikaw ba ang nagsabing sumilip siya? Tanong ng lalaki na sumulyap kay Allison. Nanginginig si Allison sa ilalim ng kanyang tingin at nagmamadaling humingi ng tawad, I'm sorry. I didn't know. It was rude of me to judge her. Siya ay itinuturing na mayaman sa Central City. Gayunpaman, kumpara sa 4 na pinakadakilang sambahayan, siya ay wala. Hindi siya naglakas loob na tumawid sa lalaking ito. Hindi niya talaga inaasahan na kaibigan ni young Master Evans ang babaeng ito. Bakit naman siya nakasuot ng ganito? Bakit ang bastos mo sa kanya? Tanong ng lalaki. I'm sorry. I was ignorant, please don't mind me, ani Allison na namutla ang mukha. Well then, away with you. If I catch you looking down on others again, napaatras ang lalaki. Huwag kang mag-alala, young Master Evans. Siguradong hindi na mauulit, saad ni Allison at kumari pa ng takbo palayo. Natatakot siya. Paano kung pinilit siya ng bitik na iyon na humingi ng tawad? Hindi niya iyon paninindigan. Everyone, you can quit your staring now. Wala naman dito para tingnan diba? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa paligid. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga nanood kasama ang mga security guard. Maya-maya, nakangiting lumapit kay Lilibet ang lalaki at binati, hello. Thank you for doing that but I'm not your friend. I don't even know you, ani Lilibet, na walang bakas ng init. My name is Caden Evans, pakilala ng lalaki sa kanyang sarili na may hangin ng grasya. Tama. Salamat, pasasalamat na sabi ni Lilibet ng walang labis na ekspresyon. So, anong pangalan mo? Tanong ni Caden. Salamat ulit, walang kwentang sagot ni Lilibet. Ayaw na niyang magsalita kaysa sa kailangan niya. Ang layunin niya ay hanapin pa rin si Mark, ayaw niyang tinamaan siya ng ganito. Nako, wala lang. You're absolutely welcome, sabi ng lalaki habang umiiling. Sinusubukang makatakas sa kanyang atensyon, nagsimula siyang maglakad papunta sa karamihan. Nagtataka man ay sinundan siya ng lalaki gaya ng ginawa niya.
Pagtalikod, sinalubong ni Lilibet ang kanyang tingin at nagtanong, may iba pa ba? Here, take this. No one would dare drive you out of here kung meron ka nito, sabi ni Kayden, sabay abot sa kanya ng card. Ito ay ang VIP card ng hotel. Nakaprint ang kanyang pangalan. Salamat, pero ayos lang. Kapag nahanap ko ang asawa ko, sisiguraduhin niyang hindi ako mapapaalis dito, sabi ni Lilibet. Wala siyang planong kunin. Kung si Mark ang kasama niya, walang maglalakas loob na paalisin siya rito. May asawa ka na? Medyo nagulat na tanong niya. Yes, I do. Salamat sa tulong mo, sagot niya. Si Lilibet ay nagpatuloy sa paglalakad sa karamihan ng tao nang walang sinabi pa. Tinusot-kusot ni Kayden ang kanyang mga mata habang kumukunot ang gilid ng kanyang bibig. Nakita niyang kawili-wili si Lilibet. Kilala siya ng babaeng ito ngunit nagawa niyang manatiling kalmado. Nagpapanggap ba siya? May isang taong nakagawa ng parehong bagay sa kanya minsan. Ganun din ba ang babaeng ito? Ang ganda-ganda niya. Medyo naiintriga siya. Habang pinapanood si Lilibet na naglalakad papunta sa crowd, napangiti siya at naisip, may asawa ka na. Tama, hindi ako naniniwala dyan. Bilang isang batang master ng pamilya Evans, nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga tao. Ang poster ni Lilibet sa paglalakad ay nagsabi sa kanya na malaki ang posibilidad na hindi pa rin nagalaw si Lilibet. Paano siya mag-asawa? Ang kanyang mga paghuhusga sa mga babae ay medyo kapansin-pansin. Hindi alam ni Lilibet na ang ganoong conclusion ay ginawa ni Kayden sa pagmamasid sa kanyang paglalakad. Kung hindi, nagalit siya at pinapatay niya ito. Sa gitna ng mga tao, nagiinuman sina Mark at Leona sa isang maliit na sulok. Walang pinasaya si Leona. Iuuwi na sana siya nito sa sandaling matapos ang kasal. Kahit na hindi pa nagpapakita si Black Rose, nadama ni Leona na kailangan niya maging maingat. Medyo nakaramdam na si Mark ng gutom sa puntong iyon kaya sinabi niya kay Leona ang tungkol dito. Nakangiting sagot nito sa kanya, may mga merienda dyan. Kain ka muna niyan at hintayin mong magsimula ang handaan. Nakaramdam ng saya at kalmado si Leona sa pakikisalamuha kay Mark ng ganito. Masyado siyang nag-enjoy sa paligid niya. Sa oras na ito, may lumapit kay Leona. Lahat sila ay kaibigan niya sa negosyo at lahat ay napakagandang babae. Ipinakilala sila ni Leona kay Mark. Pinuri ni Mark ang magagandang babae na iyon, humajejek sila. Ang isa sa kanila ay bumulong sa tenga ni Leona, President Logan, is this your? Tita niya ako, seryosong sabi ni Leona. Ayaw niya sa chismis. Well then do we have a chance to get with him? What a young hunk, nakangiting sabi ng magandang babae. With a serious tone, Leona replied, huwag kang magbiro. Hindi pa siya handa. Tapuso ni Leona, laging dalisay at inosente si Mark. I can tell, sagot ng babae. Alam niyang sidya ni Leona ang sinabi niya kaya hindi na siya naglakas loob na magbiro patungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Malalaman ng kaibigan ni Leona kung kailan titigil. May girlfriend na ba si Mark? I can introduce my niece to him, patuloy ng magandang babae. Siya. May asawa na, diretsong sagot ni Leona. Napuno ng pagkabigo ang kanyang puso sa naisip. May asawa nga si Mark, at si Lilibet iyon. Isang babae na mas bata sa kanya. Talaga. Tumurang edad niya. 20 years old pa lang siya. Nagulat ang magagandang babae. Oo, sabay silang lumaki, paliwanag ni Leona. May sense naman. Childhood sweetheart sila. Naintindihan ng kagandahan sa isang iglap. Si Mark ay higit na nakalulugod sa mata sa sandaling iyon. The fact na ikinasal siya sa kanyang childhood sweetheart ay tila talagang dalisay siya. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga lalaki ay hindi masyadong tapat. Bihira lang makatagpo ng tulad niya. Oo, sabi ni Leona, nanlambot ang tingin nito habang nakatingin sa kanya. Si Mark ay kumakain pa rin. Hindi naman siya interesado sa chismis nila. Tita Logan, punta ako sa washroom, sabi ni Mark pagkatapos uminom. Tasama ako sa iyo, sagot niya. No, Auntie Logan, that won't be needed. I'll be right back. Chat with your friends in the meantime, kibat balikat na sabi ni Mark. Katabi lang nila ang washroom. At saka, hindi pa rin makapasok si Leona sa banyo ng mga lalaki.
Sige, sumigaw ka na lang kung meron, paalala ni Leona sa kanya. Tumanggo si Mark bilang pagsang-ayon. Nagpunta si Mark sa banyo. Talagang pakialam mo sa kanya, no? Gusto mo pang sundan siya sa washroom. Gulat na bulalas ng isa niyang kaibigan. My Marky is in danger. I have to watch him closely, nanatili ang tingin ni Leona kay Mark hanggang sa mawala ito sa washroom. Hindi siya mapakali na iniwan siyang mag-isa. Sa totoo lang, gusto niyang sundan siya. Hindi mahalaga sa kanya kahit pabanyo iyon ng mga lalaki. Nakakatakot. Well, maswerte siya na magkaroon ng isang mabuting tiyahin na tulad mo, sabi ng isa sa kanila. Oo, siya talaga. Nagpatuloy ang isa pa. Si Leona naman ay medyo nadismaya sa salitang tita. Better than nothing, naisip niya. Walang pag-aalinlangan na tumingin sa kanyang direksyon si Leona at nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na silhouette. Bakit siya nandito? Napaisip siya ng malakas. WHO, tanong ng kaibigan niya. Si Marquez. Asawa, sabi ni Leona na medyo hindi komportable. Ganun ba? Nako, gusto ko talagang makita ang itsura ng asawa niya. Sabi ng kaibigan niya. Siya ay dapat kasing ganda ni President Logan. Dagdag pa ng isa. Nagtawanan ng mga magagandang babae. Pagkatapos gamitin ni Mark ang washroom. Naghugas siya ng kamay at nagulat siya sa boses na nanggaling sa likuran niya, Hubby, don't move. Lumingon siya at nakita niya si Lilibeth, nakakap, at nakatayo. Sa likod niya. Ilang sandali pa, nakita niyang pumasok si Mark sa banyo, kaya sinundan niya ito papasok. Honey, bakit ka nandito? Tanong ni Mark. Hindi niya talaga mailarawan ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Siya ay kawili-wiling nagulat. Matagal na niyang hindi nakikita si Lilibeth. Kahit na nakakap siya, kitang-kita pa rin niya ang magagandang katangian nito. I'm here to finish a job. Hubby, let's talk outside. We're in the gents, pansamantalang sagot ni Lilibeth. Nahihiya si Lilibeth sa mga sandaling iyon. Akala niya ayos lang dati pero ngayon, naisip niyang masyadong awkward na ipagpatuloy ang pakikipag-usap doon. Tahimik niyang tinitigan si Mark. Napakagwapo niya ngayong araw. Medyo nahumaling siya sa kanya. Akala niya si Mark na ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Ang lalaking iyon noon ay walang katulad kay Mark. Ngumiti si Mark sa kanya at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Hubby, pwede ba natin ituloy ang usapan sa labas? Tagot ni Lilibeth. Hindi, biro ni Mark. Kung tutusin, hindi naging madali para sa kanya na makasama siya nitong mga araw na ito. Sige, sabi ni Lilibeth. Ano ang trabaho mo? Tanong ulit ni Mark. Ako. Well. Hubby, lapit ka? Sasabihin ko, bulong ni Lilibeth. Napangiti si Mark doon. Napailing si Lilibeth. Buti na lang at walang pumasok para hamarang sa kanila. Nang makalapit na si Mark, ibubulong na sana ni Lilibeth ang kanyang balak na patayin siya sa kanyang tenga. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa kanyang trabaho. And so, Hubby, I've missed you. I'm here to see you, sa halip ay sabi ni Lilibeth. Kabanata 484. Napangiti si Mark sa sinabi ni Lilibeth at nanunukso, you missed me. Oo. I really missed you, sagot nito sabay halik sa labi nito. Napangiti si Mark doon. Bakit nagbihis ng ganito si Lilibeth? Siya ay nagtaka. Bakit ganyan ang suot niyang cap? Inabot ni Mark ang kanyang cap at hinubad iyon. Hinayaan niyang nakalugay ang makinis at itim na buhok niya at talagang napakaganda niya. Gayunpaman, kahit na may cap, siya ay mukhang magiting at cool. Si Lilibeth ay hindi nakaramdam ng hindi komportable sa pagsusuot ng cap. Pagkatapos niyang maging assassin, palagi siyang nakakap. Hindi niya hinayaang hawakan ng sino man ang kanyang sombrero, ngunit ito ay si Mark. Gumawa siya ng exception. Ang ganda lang ng asawa ko no. Namangha si Mark. Walang salita si Mark sa kagandahan ni Lilibeth. Maaaring magmukhang mapurol ang titig nito sa ibang ngunit sa tuwing ididirekta niya ang tingin nito sa kanya, palagi siyang mukhang nahihiya. Natuwa si Lilibeth sa narinig. Hubby, you haven't called me. Kapag nasa mission siya minsan, nakakatamad talaga. Kung naisipan pa ni Mark na tawagan siya, mas magaan ang pakiramdam niya tungkol dito. I'm sorry, paghingi niya ng paumanhin.
Kamakailan lang ay nagte-training siya kaya pagkatapos ng kanyang hapunan araw-araw ay matutulog na siya kaagad. Sa makatuwid, hindi siya tumawag sa kanya. It's alright, I was just saying, sabi ni Lilibet at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang karagdagang pagtutol. Honey, bigla kang sumulpat dito. Okay ka lang ba? May gagawin ka ba dito? Tanong niya. No, I don't. I just missed you. Umiling si Lilibet habang sumagot. Hindi niya talaga alam kung paano sasabihin ang tungkol dito. Ang dahilan kung bakit niya kinuha ang misyon na ito ay upang bumili ng mas maraming oras para kay Mark. Kung ibang tao ang kumuha ng trabaho, tinanggal na nila agad si Mark. Tiyak na hindi papatayin ni Lilibet si Mark, asawa niya ito. Protektahan niya sana siya. Gayunpaman, sinalungat din si Lilibet. Kung sakaling hindi niya ito papatayin, hahabulin siya ng organisasyon pagkatapos at masisira ang kanyang pag-asa na maging nangungunang mamamatay. Hindi na ito mahalaga. Uunahin niya ang kaligtasan ni Mark sa alinmang paraan. Then let's get out of here, I bet hindi ka pa kumakain. We'll eat at the banquet later, Anya. Well, ngayong nabanggit mo na, medyo nagutom ako. Pumunta siya rito nang walang laman ang tiyan. Hinawakan ni Mark ang kamay ni Lilibet, handang maglakad kasama niya sa labas. Nakagat niya ang kanyang labi, niyakap siya nito at tinanong, Hobby, magtagal pa tayo dito. Sobrang tagal na rin ang huli kitang nakita, pwede ba tayong mag-usap dito? Well, of course. Pero, you do realize this is the washroom. Handang gawin ito ni Mark. Gayunpaman, nag-aalala siyang baka mapahiya si Lilibet sa kanilang kasalukuyang setting. Paano kung may pumasok? Si Lilibet ay isang mahiyaing tao. Ngumuso si Lilibet at sinabing, Hobby, noon, ikaw. Aba, ayaw mo bang manatili dito sa tabi ko? Medyo napahiya, pumayag si Mark na manatili. Gusto pa rin niyang magtanong tungkol sa kanya. Hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa nito kamakailan. Napatingin siya kay Lilibet. Anong ginagawa ni Marky sa washroom? Matagal na siyang nandoon. Hindi na umaalis ang tingin ni Leona sa pintuan ng banyo mula nang makapasok si Mark. Ano pa ang ginagawa nila? Dalawang kabataang magkasama sa isang maliit na enclosed space. Malamang hindi nila napigilan ang sarili nila, sabi ni Emily, isa sa mga kaibigan ni Leona. Talaga. Medyo nabigla si Leona dahil doon. Nagpakawala siya ng kaunting buntong hininga. Karaniwang hindi niya iniisip ang mga ganoong bagay dahil palagi niyang pinapanatiling kalmado ang kanyang isipan. Naisip niya siguro na nag-uusap sila sa loob ng washroom. Gayunpaman, maaaring tama ang kanyang kaibigan. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit sila ay naruroon ng matagal. Gustong umiwas ng tingin ni Leona sa pinto ngunit hindi niya magawa. Nag-aalala pa rin siya sa kanya. Ano man ang ginagawa ni Mark sa loob, kailangan niyang protektahan siya. Siya ay nasa parehong silid kasama si Mark nitong ilang araw. Paminsan-minsan ay natutulog siya sa sofa at nakapatong ang ulo sa kondongan niya. Pakiramdam ni Leona ay tila nasanay na siya sa kumpanya ni Mark. Bagaman mayroong karagdagang presensya ng lalaki sa silid, naramdaman niya ang pagkakaisa. Nasiyahan si Leona sa ganitong uri ng espiritual na koneksyon. Gustong-gusto niyang makipag-chat kay Mark at makinig sa mga hilik nito pagkatapos nitong makatulog. Ngayong narito na si Lilibet, hindi nararapat na makisama siya sa isang kwarto kay Mark. Kaya saan siya dapat matulog? Sa may pintuan. Kung gagawin niya iyon, tiyak na mapipressure at may istorbo sina Mark at Lilibet. Tsaka magagalit siya kapag may narinig siyang galing kina Mark at Lilibet sa kwarto. Inamin na ni Leona sa sarili niya na nahulog siya sa kanya. Gayunpaman, alam niyang wala siyang magagawa kundi ang maging walang pakialam kapag may kasamang ibang babae si Mark. Ibinaon niya ang kanyang nararamdaman ng tahimik. Hindi niya iistorbohin si Mark o iistorbo man siya. Ang gusto niya ay maging masaya siya. Minsan naisip ni Leona na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Mark. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Mark? Siya ay nagtaka. Kaya ba niya talaga? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Leona. Marami siyang naisip tungkol dito, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Kung hindi siya matutulog sa pintuan, dapat ba siyang matulog sa sarili niyang kwarto? Paano kung may nangyari sa kalagitnaan ng gabi?
Paano kung dumating si Black Rose para kay Mark at hindi niya ito mapigilan sa oras? Nasa dilema si Leona. Ano ang dapat niyang gawin? President Logan, ano ang iniisip mo? Tanong ni Emily. Walang importante, umiling si Leona. Nagpalitan ng tingin ang mga babae sa isa't isa. Leona Logan. Biglang nagtaas ng boses si Emily. Oo. Anong meron? Gulat na napatingin si Leona sa kaibigan. Bakit siya naging seryoso? What's wrong? Leona, we are your friends. We know you. You keep too much to yourself, it's time to expand your horizons. Seryosong sabi ni Emily. Nagulat si Leona dahil doon. Look at us. Magkasing edad lang kami at wala ni isa sa amin ang kasal pero iba kami sayo. At least we try to date. Look, Daisy here even dated 3 guys at the same time just last month. Ikaw naman. Hindi mo ba naiisip na wala ka na talaga sa lalim? Sabi ni Emily. Tumango naman ang ibang babae bilang pagsang-ayon. Hindi nakaimik si Leona. Alam na niya ang sasabihin ng kaibigan, maraming beses nang naungkat ang paksang ito. You really have to think about this, alright. You don't have to date a lot of men like us, but at least, try to start a relationship, payo ni Emily. Matagal na kitang kilala, Leona. Pero, hindi pa kita nakikitang may kasamang ibang lalaki. Akala ko sa wakas ay para na rin sa'yo ang young hunk na ito pero... Naku Leona, sinasadya mo bang umiwas? Sabi ng isa pang kaibigan. Hindi yon, sabi ni Leona, umiling. Well then you should date someone. We can find you a man, if you want, Daisy piped up. No thanks, sabi ni Leona, umiling-iling. Walang pagod na dinala ng kanyang mga kaibigan ang paksang ito. Alam niya na talagang sinadya siya ng mga ito ngunit hindi talaga siya interesado. Hoy Leona, mananatili ka bang walang asawa magpakailanman? Karaniwan, ang mga tao ay nabubuhay hanggang sa mga 70 taong gulang sila. Hindi banggitin na mayaman din kami. Makakakuha tayo ng mabubuting doktor na mag-aalaga sa atin at uminom ng lahat ng uri ng gamot. Para mas mabuhay pa tayo. 30 ka na ngayon, ano pang hinihintay mo? Napabuntong hininga si Emily, nakaramdam ng pagkabalisa para sa kanya. Palaging nag-iisa si Leona. Gayunpaman, ang kailang pagkabalisa para sa kanya ay walang silbi. Alam ni Leona na 30 taong gulang na siya. Ang edad ay isang malaking hadlang para sa kanya sa sandaling ito. Kung siya ay nasa 20s, magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na sabihin kay Mark na gusto niya ito? Matatanggap kaya niya siya? Kung gagawin niya, handa si Leona na ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan para sa isang himalang iyon. Gayunpaman, ito ay imposible. Leona, wala ka namang boyfriend di ba? Hindi mo ba nararamdaman? Lonely sa gabi, tanong ni Emily habang nakatitig sa kanya ang iba niyang kaibigan. Napailing si Leona at sumagot, hindi, syempre hindi. Karaniwan akong nagbabasa at nanonood ng maraming TV at pelikula sa gabi. Hindi ako nakakaramdam ng kalungkutan. Kabanata 485. My goodness, Leona. Hindi ka ba nakakaramdam ng lonely? Buong 30 taon ka nang namuhay ng mag-isa ng ganito. Nagulat ang mga kaibigan ni Leona. Talagang nabigla sila. Natural na sa mga lalaki at babae ang magkaroon ng sex drive. Gayunpaman, paanong hindi iyon sumagi sa isip ni Leona? Gabi-gabi pa nga siyang nanonood ng mga pelikula at nagbabasa ng mga libro. Wala ka na ba talagang gagawin? Nagpahiwatig si Emily ng you know what I mean, expression. Mukhang hindi naintindihan ni Leona ang ibig niyang sabihin pero tumango pa rin siya. Nagpalitan ng tingin at ngumiti ang ilan sa mga kaibigan niya. Babae sila, kaya hindi dapat maging problema ang pag-uusapan tungkol sa paksang ito. Para sa kanila ay may ibang paraan si Leona para maibsan ang kanyang pagkabagot. Anong tinatawanan niyo? Bakit ganyan ang ngiti mo? Napatulala si Leona. Ilang sandali pa, sa wakas ay naunawaan na niya ang ipinahihiwatig ng mga ito at mabilis na nagsalita upang itama ang mga ito. Teka lang, hindi. Hindi ko ginagawa ang lahat ng iniisip ninyo ngayon, okay? I swear nagbabasa lang ako ng mga libro. O manood ng mga palabas sa TV. Either that or I would continue training myself. Nagsalita si Leona ng totoo. Sa tuwing siya ay mag-isa sa bahay, siya ay walang iba kundi produktibo.
Ang paborito niyang gawin ay ang pag-aaral at mahilig siya sa martial arts. Pagsasanay, pagtakbo, pagsuntok. Mahilig siya sa lahat ng uri ng martial arts. Pinayagan nila siyang manatiling bata. Natahimik ang mga kaibigan niya. Hindi ka panipaniwala kung ang mga salitang ito ay binigkas ng sinumang tao, ngunit ito ay si Leona. Hindi siya magsisinungaling sa kanila. Kilalang kilala nila ang pagkatao ni Leona. Habang ang ilan sa kanila ay kasing edad ni Leona, ang isa sa kanila ay mas bata sa kanya ng 3 taon. Gayunpaman, mukhang mas bata si Leona kaysa sa kanila. Ang kanyang patuloy na pag-eehersisyo ay nagpapanatili sa kanya ng kabataan. Ang pag-eehersisyo ay nagbigay sa kanya ng makinis at perpektong kutis ng balat at wala siyang anumang kulubot. Ang ganda niya kahit walang make-up. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay hindi nang ahas na ikumpara ang kanilang sarili sa kanyang kagandahan. Hindi makakamit ng isa ang kanyang pamantayan ng walang malakas na determinasyon. Kaya, ito ang buhay ni Leona. Kung hindi siya nagbabasa ng mga libro, siya ay nagsasanay. Ganito siya noon pa man nabubuhay. Leona, I really admire you. A few of us would feel really uncomfortable if we don't get some affection from our boyfriends every day. Compared to us, para kang santo. Naawa sa kanya ang mga kaibigan ni Leona. Hindi nila maisip kung paano siya nakatiis. Leona, paano mo gagawin? Oo, paano? Sabihin mo sa amin. Nagchat ang mga kaibigan niya. Just be in a state of calm. Kung wala kang kailangang gawin, matulog ka na lang, nakangiting sagot ni Leona. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya na nagtataka. Leona, I'm sorry but I have to ask. Ikaw ba? Ganyan ka pa rin ba noong bata ka pa? You know what I mean, that is. Emily trailed off. Nagulat si Leona sa kanyang kapangahasan. Tumanggi akong sagutin yan, she managed to get out eventually. Talk, dapat virgin ka pa, sabi ng isa sa kanila. Yeah, that much is clear, dagdag pa ng isa. Medyo na-overwhelm si Leona sa mga komento nila at nagsalita siya, huwag na nating pag-usapan yan. Oo, okay. Virgin pa ako, ito ay totoo. Kung tutusin, hindi pa nagka-boyfriend si Leona. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa impormasyong ito. Wala siyang boyfriend at walang nightlife. Paano niya nagagawa ang mga gabi niyang ganito? Leona, 30 ka na at wala ka pang boyfriend. You must fancy someone, right? Tanong ni Emily. Tama. Imposibleng hindi ka magkagusto sa isang tao. Dapat talagang loyal ka sa kanya kung ganoon. Umaasang tumingin sa kanya ang mga kaibigan ni Leona. Biglang tumahimik si Leona. Sino ang nagustuhan niya? Inamin na niya sa sarili niya na nahulog siya kay Mark, di ba? Jackpot! Leona finally has someone in mind. Tell us. Gusto naming malaman kung sino ang maswerteng lalaking ito, tumili si Emily sa tuwa. Sino te? Yuzisa ng isa sa kanila. Are you okay, Leona? Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ng isa pang kaibigan nang mapansin ang pananahimik niya. May sumingit, nako, hindi pwede di ba? Ano? Hindi ko pa nakikitang may kasamang ibang lalaki si Leona. I think she might be hiding her feelings for this man. She must be secretly crushed on them. Imposible yan. Bakit kailangan niyang gawin yun? Ilang milya ang pila ng mga tao para lang makasama siya. Nagsimulang mag-usap ang mga kaibigan niya. Sa isip-isip nila, si Leona ang pinakamagandang babae na nakita nila. Napaka-perpekto niya na kahit sino ay mapalad na magkaroon sa kanya. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang nararamdaman. Gaano ba kaganda ang lalaki para magkaroon ng lihim na pagnanasa sa kanya ang isang babaeng tulad ni Leona? Ito ay hindi inaasahan. Leona, tama ba tayo? May crush ka ba talaga? Huwag kang mag-alala. Hindi namin sasabihin kahit kanino, tanong ng mga kaibigan niya, maingat ang tono. Tumingin si Leona sa kanila at pinag-isipan ang sagot niya. Kahit na medyo magulo ang mga pribadong buhay nila, mabait pa rin silang tao. Natahimik siya sandali bago kinumpirma ang kanilang mga hula, tama ka. Nagpalitan sila ng tingin at hindi nagsalita ng matagal. Ito ay talagang nakakagulat na balita. Leona, sino ang tao ito? Ayokong sabihin sa inyo ang lahat, sagot ni Leona habang ipinilig ang ulo sa pagkabalisa. Ang pagsasabi sa kanila ay walang silbi.
Noong pinagsama sila ni Karen ni Mark, hindi naisip ni Leona ang posibilidad na magsama sila ni Mark. Ngayon na sa wakas ay nagsisimula na siyang mag-isip sa direksyong iyon, wala nang pagkakataon. Pinalampas niya ang kanyang pagkakataon. Hoy, Leona, may gusto ba sa'yo ang lalaking ito? Tanong ni Emily. Umiling si Leona at sumagot, hindi. Kahit na araw-araw siyang kasama ni Mark sa mga ilang araw na ito, alam niyang hindi siya nito naisip sa romantikong liwanag. Nagustuhan niya ba talaga siya? Hindi niya akalain. Sa tuwing titingin sa kanya si Mark, wala man lang bakas ng romantic attraction sa mga mata nito. Sa halip, nagniningning sila ng may paggalang. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Leona ng solemn na sinisisi ang kanyang edad bilang dahilan niyan. Maaaring palaging itinuturing siya ni Mark bilang kanyang senior, kaya hindi niya naisip na mag-isip sa direksyong iyon. Oo, malamang na iyon. How could that be? Kahit sinong lalaki mai-inlove sa'yo kung gusto mo, di ba? Alam mo naman, nung huling nakita ka ng boyfriend ko, naiengganyo siya sa'yo, sabi ni Emily habang nalilito siya. Leona, nasabi mo na ba sa kanya ang nararamdaman mo? Tanong ng isa pang kaibigan. Hindi pa. Sabi ni Leona, umiling. Why not? Just do it. Kung gusto mo siya, sabihin mo. Tama na yan, Leona. Sabihin mo sa kanya na isa kang diyosa sa paningin namin. Kapag sinabi mo iyon sa kanya, baka mapaiyak pa siya. Ito ay ganap na totoo. Anong hindi matitinag kung ang isang napakarilag na nilalang na tulad ni Leona ay may crush sa kanila? No, I won't. Napabuntong hininga si Leona habang malungkot na umiling. Hindi niya gagawin. Alam niyang hindi ito magtatapos ng maayos. Nagtapat man siya, alam niyang si Lilibet lang ang nasa puso ni Mark. Hinding-hindi niya ito magugustuhan pabalik. Kung umamin siya, magiging awkward lang ang relasyon nila nito. Bakit hindi? Tanong ni Emily. Hindi niya ako gusto, malungkot na sagot ni Leona. Nagpalitan ng tingin ang mga kaibigan niya doon. Paano yan? Halika na, Leona, huwag kang malungkot. Ang ganda-ganda mo. Sigurado akong magugustuhan ka rin niya pabalik, paniniguro ng isa sa mga kaibigan niya. Yeah, Leona. You have to believe in yourself. We all know a lot of people who likes you, you know. You can take your pick and choose a boyfriend to your living. I'm sure mahuhulog siya ng husto sa ikaw balang araw. Matagal siyang inaliw ng mga kaibigan niya. Tumanggo si Leona bilang pasasalamat sa kanilang pag-aalala at pinag-isipang mabuti ang kanilang sinasabi. Alam niyang nirerespeto siya ni Mark. Gayunpaman, magagawa ba niyang lampasan iyon at isipin siya sa ibang paraan? Dave pa rin talaga siya. Hindi ba? Habang iniisip ito ni Leona, mas lalo siyang nalulungkot. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay handa na siyang magsunog. Gusto niya talagang ibunyag kay Mark na siya ang babaeng hinalikan niya at pagkatapos ay ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Gayunpaman, si Leona ay isang makatuwirang tao. Hindi siya gagawa ng isang bagay na napaka-impulsive. Huwag na nating pag-usapan, sabi ni Leona at nakitang tuluyang lumabas sina Mark at Lilibet. Natigilan agad ang mga kaibigan niya sa pagsasalita nang makita si Lilibet. Namangha sila. Kung ikukumpara kay Leona, siguradong pare-parehong maladyosa si Lilibet. Ang kanyang figure, appearance, and temperament. No wonder nang tanungin nila kung pwede nilang ipakilala si Mark sa isang girlfriend, sinabi ni Leona na hindi na kailangan. Totoo nga iyon. Si Lilibet ay masyadong kaakit-akit, masyadong napakarilag. Sino ang maaaring itaas sa kanya? Iyon ay maliban kung si Leona ang mismong lumapit. Ngunit paano ito magiging posible? May iba ng crush si Leona. At saka, siya ang senior ni Mark. Kung alam lang nila na crush ni Leona si Mark. Ay nako, ang ganda talaga ng girlfriend ni Mark. Bumulwak si Emily. Yeah, her figure is gorgeous. I'm afraid na si Leona lang ang makakapagkumpara sa kanya. It's perfect. Look at the way they look at each other. They're so in love. Truly an ideal match. Ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagpahayag ng kanilang mataas na opinyon sa pagtataka. Gayunpaman, hindi nila alam na ang kanilang mga salita ay para bang tinutusok ng mga karayom ang puso ni Leona. Siya ay malungkot, ngunit siya ay sumang-ayon sa kanila. Perfect match talaga sina Mark at Lilibet. Forget what they doing, keep on
oh, oh, oh.